modelo ng korupsyon. Ganito inilarawan ni ACT Teachers Representative at senatorial candidate Franz Castro si Vice President Sara Duterte. Kaya marapat lamang na agad itong mapatalsik sa pwesto. Nangako rin itong isusulong ang karapatan ng lahat para sa isang dekalidad na edukasyon. Ang Bakit Ikaw DZRH election interview ni Castro. Silipin sa report ni Wina Hesoro. Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na modelo ng korupsyon si Vice President Sara Duterte. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyang diin ng tumatakbong senador na napakahalagang usapin ng impeachment sa ikalawang Pangulo. Napakahalaga po ng usapin ng impeachment, nakapaloob po dito yung pagpapanagot, no, accountability and transparency na si Vice President ang naging parang modelo ng korupsyon, no, based doon sa confidential funds tsaka sa mga DepEd funds na nakita nating na misuse. Hinimok niya rin ang Senado na magsagawa ng special session para sa impeachment at huwag nang hintayin ang susunod na Kongreso. Siguro po para mapanatili yung independence ng Senado ay sila na mismo, no, yung mag-initiate ng special session para maharap na. Kasi nakalagay kasi sa Constitution na forthwith. So immediately sana ay matalakay itong impeachment na nakarating na sa kanila, no? Kaya kailangan na nating harapin to kasi nagtatanong na rin ang taong bayan. Samantala, isusulong ni Castro na magkaroon na ng tunay na tinig ang mga guro sa Senado para matutukan ang sektor ng edukasyon. At gusto natin magkaroon ng tunay na tinig, no, ng teachers sa Senado para kung halimbawa merong mga bills, kasi may mga bills kasi Lakay and Sister L, na kapag natatapos na namin sa House of Representatives, hindi na siya na umuusad sa Senado. Kaya kapag meron talagang tunay na guro sa Senado, ay matututukan yung mga bills, panukalang batas para sa edukasyon. Aniya, ang edukasyon ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, at dapat lang ay mayroong access dito. Tulad sabi ko nga, dapat nga lahat ng mga school katulad ng Philippine Science High School, di ba? Na yung standard ay katulad ng sa maraming mga public school, yung 47,000 na mga school. So, yun yung gusto natin para wala talagang madidiscriminate. Kasi ayaw din naman natin sabihin na dapat ang makapasok sa UP, PUP, at iba pang magagaling na school ay mga ano lang, no? Mga public lang or siyempre, ang edukasyon kasi, Sister L and Lakay Deo, is for all. Mayaman o mahirap, dapat maka-access sa education. May panukala o mano silang kailangang seryosohin ang feeding program kahit man lang sa mga elementarya. Kailangan talaga ng seryosong feeding program. At least man lang sa mga elementary kasi ando doon na de-develop yung kanilang brain. So at least man lang mabigyan, hindi lang yung mga stunted na mga bata, hindi lang yung mga talagang malnourished na mga bata natin. Kailangan talaga, no, kahit na elementary, ay magkaroon talaga ng free lunch. Isusulong niya rin na pagpapataas ng sahod ng mga guro. Ang pinakamababang sweldo ngayon ng teachers ay second tranche na kasi nung EO 64. Kaya ngayon ay 30,000. Ang pinakabulto ng mga teachers ay hindi po tumatanggap ng sinasabi natin ng nakabubuhay at dissenting sweldo na nakaayon sa cost of living, inflation. So mayorya po yan, more than majority. Kaya kailangan talagang kami, kaya yun po yung pangunahin namin, madagdagan yung sweldo ng ating mga teachers. Katulad na rin ng mga private school teachers na mas mababa ang sweldo. Sana makaabot sa pantay na sweldo sa public school. So, mga magkano kaya yon, Congresswoman ma'am? Mga Sister L, 50K at least. No? 50K at least. Sa problema naman sa langis, naniniwala si Castro na dapat tanggalin na muna ang excise tax. Na dapat tanggalin muna yung excise tax sa langis dahil nga sa sinasabi na hindi mapigilan yung yung international market na tumataas. At parang parang niloloko na nga lang tayo, no? Pati yung VAT sa langis, tapos tanggalin na itong i-repeal na itong oil deregulation law dahil hindi naman ito talaga nakatulong doon sa competition. Naglalo pang pinalakas yung monopoly. Naniniwala siyang kailangan na umanong resolbahin ang lahat ng krisis na ikinakaharap ng bansa.
Ako po ay dapat na iboto sa Senado dahil unang-una po kailangan natin talaga nung maresolba, no, magkaroon ng mga panukalang batas para masolve natin yung krisis sa edukasyon na namamayani sa ngayon at magkaroon din ng alternatibos. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.